Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sinabi ni Wu Chen, ginamit mo ang algoritmo ng artipisyal na intelihensya ng doktor para hulaan ang maraming posibilidad para sa hinaharap, ngunit may isang bagay pa rin na hindi ko maintindihan. Dahil nahulaan mo nang darating kami, bakit mo pinatay si Henry? Sumagot si Ahente 71, hindi ko kilala ang matabang lalaking iyon. Ang algoritmo ng artipisyal na intelihensya ng doktor ay itinukoy siya bilang mataas na antas na banta sa aking buhay, kaya inalis ko siya para maiwasan ang problema sa hinaharap. Pagkatapos ay iniisip niya, kung mailihis ko lang ang kanyang atensyon, baka may pagkakataon akong makatakas. Si Wu Chen, malalim sa kanyang pag-iisip, nagtaka, ang algoritmo ng doktor hanggang gaano kalayo sa hinaharap ang kayang hulaan nito. Kung ikukumpara sa aking pagbaliktad ng oras, alin ang magpapakita ng tunay na hinaharap? Nang biglang umupo si Ahente 71 at sinubukang tumakbo, sumigaw siya, hindi ako mamamatay dito. Babayaran kita sa susunod na pagkikita. Sa malayo, si Aiken ay naghintay sa tabi ng tubig. Umiti ng malamig si Aiken kay Ahente 71. Nabaluktot ang mukha ni Ahente 71 sa gulat habang sumisigaw siya, "Aar!" Hinila siya ni Aiken sa ilalim ng tubig at ang katahimikan ay nilamon siya ng lubusan. Bulong ni Giada, si Aiken ipinaghiganti ang kanyang amo. Sinabi ni Wu Chen, ang banta sa buhay na binanggit niya talagang tumutukoy kay Aiken. Makalipas ang ilang sandali, naglakad sina Wu Chen at Giada sa madilim na koridor. Sinabi ni Wu Chen, nakakagulat, hindi ito nilikha para bantayan ang mga tagalabas. Sa halip, isang aparato itong dinisenyo para maiwasang makatakas ang doktor. Suriin niya ang makakapal na kable. Kapag sinubukan ng doktor na lumabas mula sa loob, siya ay sasabog sa mga piraso. Nakadapa ng mapang-akit si Giada habang binuksan ni Wu Chen ang pinto. Sa loob, natagpuan nila si Dr. Hoffman. Tumawag si Giada, "Doktor." Biglang tumalon si Dr. Hoffman papunta kay Giada at niyakap siya, itinatak ang kanyang mukha sa kanyang malaki at malambot na dibdib habang umiiyak siya, sinaktan niya ako. Hindi niya ako binigyan ng pagkain. Hindi niya ako pinayagang makipag-ugnayan sa mga tao. Kung wala ang mga bagay na ito, hindi ako makakasulat ng code, wala akong inspirasyon. Woohoo! Nagsimulang pawisan si Giada at sinabi, "Ikaw." Pinakalma siya ni Wu Chen, "Ayos lang. Ligtas ka na ngayon. Ililigtas ka namin dito." 2 araw pagkatapos, itinaas ni Mr. Belloc ang kanyang baso at sinabi, ang misyon ay isang malaking tagumpay. Tagay. Sumagot si Wu Chen, dahil sa lahat ng nangyari, si Dr. Hoffman at ang pamilyang Hariman ay sa wakas ay naghiwalay. Tinanggap niya ang iyong pamumuhunan. Talagang malaki ang iyong panalo ngayon. Tumayo ng may pagmamalaki si Mr. Belloc. Kapag lubos nang naunlad ang algoritmo ng doktor, gagamitin ko ito sa mga lugar na talagang makapagtutulak sa mundo pasulong. Sumagot si Wu Chen, sana lang ay tuparin ni Mr. ang kanyang salita at hindi lumihis sa tamang landas. Tumawa si Mr. Belloc. Kapag dumating ang panahong iyon, hihinto mo rin ako tulad ng paghinto mo sa propagandista, tama? Hahaha. Sa pamamagitan ng paraan, ilang araw na ang nakalilipas, may isang babaeng mula sa mababang uri ang pumunta para makita ako. Karaniwan ay hindi ko kailanman makikita ang isang tulad niya, ngunit binanggit niya ang iyong pangalan at sinabi niya ang tungkol sa pag-alis. Hindi mo ba siya pupuntahan? Nagulat si Wu Chen, lumamig ang pawis. Si Casey. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Wu Chen sa kwarto ni Casey. Casey, saan ka planong pumunta? Lumingon si Casey sa gulat. Wu Chen. Tumakbo siya papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Bigla kang nawala. Akala ko hindi na kita makikita muli. Sinabi ni Wu Chen, para mailagay sa kulungan ang iyong bangungot, si Padre Adrian, kailangan kong gumawa ng ilang hakbang. Ngayon sabihin mo sa akin, kumusta na ang iyong sugat? Saan ka planong pumunta? Bahagyang itinaas ni Casey ang kanyang palda, ipinakita ang kanyang mapang-akit na mga binti at makinis na mga hita. Bukod sa sugat na ito, halos gumaling na ako. Sinabi ni Wu Chen ng mahinahon, ngayong wala na ang manyak na pari, hindi mo na kailangang gawin ang mga bagay na dating ginagawa mo. Mas mahigpit siyang niyakap ni Casey. Ang pagkikita nating dalawa ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga labi at naghalikan silang malalim. Bulong ni Wu Chen, ilanan. Casey.
Bagamat halos gumaling na ang iyong mga sugat, hindi ba hindi angkop ang oras ngayon? Itinulak siya ni Casey sa kama at bulong, huwag kang mawalan ng gana sa akin. Nagpahinga si Wu Chen sa ilalim niya at mumiti. Paano ako mawawalan ng gana? Habang tinitingnan ni Wu Chen ang tanawin ng mga bundok, lumapit si Casey at bulong, Wu Chen, gusto kong maranasan ang lahat sa iyo. Sinabi ni Wu Chen, naintindihan ko. Naghalikan silang muli at aksidenteng naupo ni Casey sa isang maliit na longganisa. Makalipas ang ilang sandali. Naguluhan si Giada at sinabi, Wu Chen, gising. Bakit ka natutulog dito? Umupo si Wu Chen, nalilito. Giada, ako. Nag-cruise si Giada ng mga braso sa pagkainis. Nag-book ako ng marangyang presidential suite at naghintay sa iyo buong gabi. Bakit ka pumunta sa ganitong lugar at natulog mag-isa? Gusto mo pala ang ganitong maruming kwarto? Ang kakaibang kagustuhan. Tumingin si Wu Chen sa ilalim ng unan at nakakita ng sobre. Binuksan niya ito at binasa, Wu Chen, napakasaya kong nakilala kita. Nanggaling tayo sa magkaibang mundo, ngunit sa huli ay magkatulad tayo. Hindi ko kayang harapin ang pagpaalam sa iyo, kaya wala akong magawa kundi umalis ng ganito. Naniniwala akong mauunawaan mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Ako at ang aking mga kaibigan mula sa ampunan ay makakahanap ng sarili naming paraan para mabuhay. Ang tadhana ang nagdala sa atin magkasama. Ang sinulid na ito ay hindi naputol. Naniniwala akong magkikita tayong muli. Mahal kita, Casey. Tumingin si Wu Chen kay Giada at sinabi, Giada, oras na para bumalik ako sa China. Ano? Hindi pa kita na ipakikilala sa aking mga kaibigan, paano ka basta-bastang aalis? Yumakap ng mahinahon si Wu Chen. Laging may oras para doon sa hinaharap. Sa Amerika, ikaw lang ang kaibigan ko. Kailangan kitang bantayan sa hinaharap. Kumislap ang mga mata ni Giada nang marinig niya ang bahaging gusto niyang marinig. Sinasabi mong kailangan mo ako. Makalipas ang maikling panahon, sa eroplano, iniisip ni Wu Chen sa kanyang sarili, teka. Mayroon ding si Miss Xiang-er sa Amerika. Kalimutan na. Malamang hindi naman magkikita sina Giada at Xiang-er, 15 oras pagkatapos. Si Hua Bei, nakasuot lang ng kanyang panloob, ay naglinis ng sala. Sambit niya sa kanyang sarili, ang pagbubukas ng bintana ay nakakatulong sa bentilasyon, ngunit pinapapasok din nito ang alikabok ng madali. 2 araw lang at kailangan ko nang maglinis ulit di. Inisip niya na biglang sinisipa ni Wu Chen ang pinto. Asawa! Umuwi na ako! Natawa si Hua Bei sa kanyang pantasya. Anyway, sa kanyang imahinasyon, tumalon si Wu Chen papunta sa kanya. Nakasuot ka ng napakaakit, hindi ko kayang pigilan, honey, hindi pa ako naliligo, sabi niyang biro sa kanyang daydream. Habang nakasalalay pa rin sa kanyang imahinasyon, sambit niya, Wu Chen, hindi pa ako. May boses sa likod niya na nagsabi, hindi pa ano? Nagulat si Hua Bei at natapon ang walis. Wu Chen. Kumurap si Wu Chen. Little Hua, bakit ka nakaganyan? Nagpanik si Hua Bei. Wu Chen. Ikaw. Hindi ba may kailangan kang asikasuhin sa Amerika? Bakit ka biglang umuwi sa gitna ng gabi? Kalmadong ipinaliwanag ni Wu Chen ang sunod-sunod na pangyayari, sinasabing kung paano siya kumilos para bayaran si Mary sa pagligtas sa buhay ni Hua Bei. Ibinaling ni Hua Bei ang kanyang tingin. Dahil sa akin napakarami mong pinagdaanan. Tanong ni Wu Chen, ngunit ikaw, bakit ka nakaganyan at gising sa oras na ito? Nag-post ng mapang-akit si Hua Bei, nalilito ngunit mapaglaro. Huwag mo akong tingnan na parang kakaibang babae, naglilinis lang ako at sobrang init. Ngumiti si Wu Chen habang nahihiyang lumingon si Hua Bei. Sambit niya, yun sa huli, wala namang tao sa bahay. Sino ang mag-akala na uwi ka sa gitna ng gabi? Nakakailang naman ito Sinabi ni Wu Chen, ang tunay na tanong ay bakit hindi ka nagpapahinga ng maayos sa bahay? Sabi ni Hua Bei, talaga nangyari ito. Naalala niya ang nakita niya kanina, si Hiksing-sing na nakapasok ng patago. Sino ka? Ano ang gusto mo? Paano ka nakakuha ng susi sa bahay na ito? Tanong ni Hua Bei. Sumagot si Hiksing-sing, pinapunta ako ng aking ina para maglinis para kay Guru Wu. Sinabi rin niya na dahil matagal nang walang tao sa bahay, dapat kong buksan ang mga bintana para mahanginan. Sumagot si Hua Bei, kaya ikaw ay estudyante niya. Dapat kayong pumasok sa klase.
Iwan niyo na sa akin ang mga gawain ito. Tinanong ni Hiksing-sing ng diretsyo, talaga. Bagamat hindi ako tutol na tulungan mo ako, sino ka ba talaga? Nautal si Huabei, namumula ang mga pisngi, ako ay mabuting kaibigan ng iyong guro. Sinabi ni Hiksing-sing, oh, marami palang mabuting kaibigan si Guro Wu, ano? Nakuha ko na. Sinusubukan mong ipakita ang sarili mo sa guro habang wala siya, tama? Sige, narito ang susi, ngunit kung tinanong ako ng aking ina, masabing ako ang gumawa ng lahat ng trabaho, ibinigay niya ang susi kay Huabei. Sumagot si Huabei ng malambot at mapaglaro, Delen, iniisip ni Wu Chen na nakangiti ng mapaglaro si Hiksing-sing at nagsasabing, hi. Bumuntong hininga siya. Ang batang iyon na siksin ni. Sabi ni Huabei, dapat kong pasalamatan siya. Dahil sa kanya, nakayanan kong tulungan ka sa mga maliit na gawaing ito, pumupunta lang ako sa gabi kapag may oras ako. Hindi na apektuhan ang aking trabaho sa araw kasama ang aking kapatid. Bahagyang nagkunot ang noo ni Wu Chen. Ikaw ay may sakit pa rin. Kailangan mong magpahinga. Tiyak na sinabi ni Elder Tu na dapat mong pagtuunan ang paggaling, bulong ni Huabei sa kanyang sarili. Tama nga na dahil nandito ako, gumagawa ng isang bagay na may kaugnayan sa iyo, nakakahanap ako ng kapayapaan ng isip. Sinabi ni Wu Chen, salamat. Masaya ako. Ngunit alam ba ng iyong kapatid na naglalakad ka ng gabi? Sabi ni Huabei, ate, ang aking ate hindi niya alam. Wala itong kinalaman sa kanya, sa loob ng kanyang puso, nagliwanag ang mga paputok. Sabi niyang masaya ako. Kaya gusto niya talaga ako. Naalala niya ang kanyang sariling mga salita noon, ang kaligayahan na sinasabi ko at ang pagkagusto na tinutukoy mo ay isa. Hindi namamalayan, hindi sinasadya ni Huabei na sumandal sa dibdib ni Wu Chen. Nagulat si Wu Chen. Huabei. Bulong niyang pangarap, talaga ako, ayokong umalis, na wala pa rin sa kanyang pantasya. Tinanong ni Wu Chen, ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng mabuti. Biglang nabasag ang pangarap. Nanigas si Huabei, malaki ang mga mata, pagkatapos ay napuno ng luha. Hindi niya ako gusto. Tinanggihan niya ako. Ibig sabihin, hindi niya ako gusto. Wala kaming hinaharap. Naguluhan si Wu Chen. Hindi ko talaga narinig ng mabuti. Nag-ikot si Huabei. Lenan ni. Bumagsak siya. Little Huahua. Nagpanik si Wu Chen, sinalo siya. Mukhang may sakit pa rin siya. Makalipas ang kalahating oras, maingat na itinabi ni Huali si Huabei sa kama. Lumabas siya ng kwarto. Natutulog na siya. Sa ngayon, ayos na siya. Wu Chen, mag-usap tayo sa labas. Makalipas ang isang sandali, nakaupo ang dalawa sa sofa. Sinabi ni Wu Chen, Ginoo Hua, si Little Huahua ay naglalakad ng gabi habang may sakit pa. Kailangan niya talaga ng taong magbabantay sa kanya. Bumuntong hininga si Huali. Mula nang magising siya at malamang dinala mo siya para magpagamot, ganito na siya. Hindi ko siya mapigilan. Tinanong ni Wu Chen, kaya ang pagpigil sa kanya na maglinis kanina, yon ba ang nag-trigger ng kanyang reaksyon? Tumango nang walang magawa si Huali. Sa anumang paraan, kailangan ko lang siyang sundin. Ikaw, Wu Chen. Kumusta na ang lahat sa Amerika? May nakaabutang panganib. Ikinuwento ni Wu Chen ang sunod-sunod na pangyayari na nangyari sa ibang bansa. Lumaki ang mga mata ni Huali. Hindi ko inaasahang napakaraming nangyari. Sa loob niya, iniisip niya, talagang hindi ka panipaniwala si Wu Chen. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, kaya pa rin niyang magsalita ng kalmado, may sakit pa rin si Huabei. Hindi ito ang oras para mag-isip ng mga bagay na ito. Pagkatapos ay sinabi niya, sa pamamagitan ng paraan, kung hindi ka abala sa mga susunod na araw, maaari ka bang pumunta para makita si Huabei? Ang pagkakaroon mo sa paligid ay maaaring makatulong sa kanyang mas mabilis na paggaling. Tumango si Wu Chen. Huwag kang mag-alala, pupunta ako. Makalipas ang maikling panahon, nagising si Huabei. Ito ay ang kama sa bahay ni. Biglang pumasok si Wu Chen sa kanyang kwarto. Nakalimutan mo? Nahimatay ka kahapon. Halika, handa na ang agahan, nagkunot ang noo ni Huabei at sabi, tinanggihan mo ako kahapon at ngayon ginagawa mo ito. Ano ang gusto mo sa akin? Ngumiti ng malambot si Wu Chen. Hindi ba halata? Ginagawa kita ng agahan kahit na bumili lang siya ng mga croissant. Lumingon si Huabei. Hindi ako kakain yan. Ile.
Bakit ka galit? Ano ang problema? Tanong ni Wu Chen. Sabi ni Huabei, ha? Wala. Ayaw ko lang kumain ng anumang gawa mo. Lumapit si Wu Chen. Little Huahua, huwag kang magmatigas. Kahit na hindi ko alam kung bakit, kung kakainin mo ito, pagbibigyan ko ang isang hiling mo. Kumislap kaagad ang mga mata ni Huabei. Isang hiling? Naramdaman ni Wu Chen ang lamig. Hai! Tumubo ang maliliit na imahinaryong sungay sa ekspresyon ni Huabei. Sinabi mo iyan makalipas ang ilang sandali. Puno ng usok ang banyo. Sobrang pinagpapawisan si Wu Chen, ang mga patak ng pawis ay dumadaloy sa kanyang katawan at tumutulo sa kanyang mga binti. Kaya pala ito ang ibig mong sabihin sa hiling di. Sabi niya nang nakakagat ang ngipin. Bulong ni Huabei malapit sa kanyang tainga, mainit ang hininga, narinig ko na para iligtas mo ako, nakatayo ka sa isang pool na puno ng laso ng ahas ng ilang araw. Ito lang ang paraan na maaari kong bayaran ka ni. Kinuskus niya ang likod ni Wu Chen, napaka-creative. Habang inaayos ni Huabei ang kanyang damit, niyakap niya si Wu Chen mula sa likod at bulong, Wu Chen ako Pagkatapos ay iniisip niya, noong nasa paaralan pa ako, nanonood ako ng mga maliit na pelikula na may 2 o 3 artista. At ngayon dumating na ako sa puntong ito. Sa palagay ko, oras na para maglagay ng essential oil sa aking sarili pagkatapos gamitin ito dito. Inisip ni Huabei na sinasabi niya, tumatanggap ba ito? Sumagot si Wu Chen, Little Huahua, hindi ko na kayang tiisin si Huabei, nahihilo, nautal, at pagkatapos ako. Tumawag si Wu Chen, Little Huahua. Biglang bumagsak si Huabei sa sahig, isang manipis na guhit ng dugo ang tumulo mula sa kanyang ilong. Si Wu Chen, nagulat, sumigaw, Little Huahua. Payapang natulog si Huabei sa sahig, may nosebleed pa rin. Kinabukasan tahimik na naglakad si Huabei sa kalye. Sambit niya, kahapon ay napakakahiya. Nahimatay na naman ako. Hindi ito pwede. Dapat kong bumangon muli. Habang tinitignan niya ang isang damit na ipinapakita sa tindahan, naisip ni Huabei, karaniwan ay masyado akong kaswal magbihis. Laging trinatrato ni Wu Chen na parang bata. Dapat kong magbago. Inisip niya na sinasabi ni Wu Chen sa kanya, napakahusay, babae. Matagumpay mong nakuha ang aking atensyon. Namula si Huabei at sumigaw, oh dear, hindi pa ako handa. Pagkatapos ay iniisip niya, oh dear, hindi, talagang hindi ko kayang harapin si Wu Chen. Paki-gentle naman mula sa malayo, tiningnan ng sales lady ang nagdaydreaming na si Huabei. Biglang may narinig na boses mula sa likod, sinabi mo ba? Wu Chen. Lumabas si Wu Yurong mula sa tindahan. Kumurat si Huabei at tanong, sino ka? Nagmadaling sabi ng sales lady na may malaking dibdib, Miss Wu. Naguluhan si Huabei, Miss Wu. Nagpost ng mapang-akit si Wu Yurong at sinabi, oh, little sister, nagpapanggap ka pa. Sige, pumasok ka. Hindi nag-isip, agad na pumasok si Huabei sa tindahan. Matikas na umupo si Wu Yurong. Sabi niya, little girl, sabihin mo na lang ng diretso, ikaw ba ang bagong kasintahan ni Wu Chen, pumunta rito para ipagmalaki ang sarili mo sa harap ko. Nagmadaling iwinasiwas ni Huabei ang kanyang mga kamay. Hindi, Miss Wu, hindi iyon ang iniisip mo. Hindi ko sinasadya. Nakagulo ka. Iniisip ni Wu Yurong, isang pagkakamali. Batay sa kanyang mga mata, hindi siya mukhang nagsisinungaling. Anong laro ang ginagawa ng batang ito? Patuloy si Huabei, ang pangalan ko ay Huabei. Talagang gusto ko si Wu Chen. Lalo niya akong tratuhin, at pumunta ako rito para baguhin ang aking itsura para mapansin niya dahil wala siyang interes sa akin. Biglang naalala ni Wu Yurong ang mga salita ni Liruobing, sa palagay mo ba iyon na ang lahat? Mayroon pang 2 ibang babae na may apelyidong Hua sa labas, hindi ko pa sila tinatawag. Iniisip ni Wu Yurong, mga babaeng may apelyidong Hua siya ay isa sa 2 hindi tinawag ni Liruobing. Sabi ni Huabei, sa pamamagitan ng paraan, Miss Wu, dahil nakilala kita, pinutol ni Wu Yurong, may ilang tanong akong gusto itanong sa'yo. Ano ang gusto mong itanong sa akin? Hindi ko magagarantiya na marami akong matutulong. Sumagot si Huabei, nag-research ako. Kapag nakikita ka ni Miss Lee, parang nakikipagharap siya sa isang kakilakilabot na kalaban. Kaya naisip kong may espesyal kang lugar sa puso ni Wu Chen. Siguradong mabuti mo siyang nauunawaan, dahan-dahang tumayo si Wu Yurong. Napakabata mo pa, ngunit napakaganda ng iyong pagsasalita.
Hindi ko masasabing lubos kong nauunawaan si Wu Chen. Ngunit masasabi ko na kami ay napakaharmonyoso, lahat sa amin ay magkasundo. Naliwanagan si Huabei. Napakahusay. Miss Wu, gusto ko lang malaman, ano ang karaniwang gusto ni Wu Chen? Mga kanta, laro, libro, kahit ano. Iniisip ni Wu Yurong, ang mga tanong na ito talagang wala akong alam sa kanila. Sa pagtatanong niya, kahit ako ay gusto kong malaman. Nerbiyos na tanong ni Huabei, Miss Wu, baka. Ginawa ni Wu Yurong ng isang kilos. Little sister, dito ka umupo. Nang maupo na si Huabei, bumuntong hininga si Wu Yurong. Hindi ko itatago sa iyo, talagang hindi ko alam ang sagot sa iyong tanong. Ang paraan mo ng pagtatanong ay nagpaparamdam sa akin ng pagkakilanlan sa iyo, dahil parang kaya ni Wu Chen na basahin ako. Wala akong mga lihim sa harap niya. Kahit na nag-conduct ako ng background investigation sa kanya, lumabas na walang halaga. Kung ano ang talagang gusto niya talagang wala akong alam. Tahimik na tumango si Huabei. Naiintindihan ko eh. Sinabi ni Liruobing, ngunit ang mga tinatawag na magkasundo na sandali sa amin ay wala talagang kahulugan. Sa aking pananaw, ang inaalala ng mga lalaki ay wala kundi kapangyarihan, pera, at mga babae. Sigurado ako na hindi nag-iba si Wu Chen. Iniisip niya, pera, si Wu Chen ay basta-basta na nagbibigay sa akin ng tens of billions. Tiyak na higit pa doon ang kanyang yaman. Mga babae, ngayon ay mas marami na sila kaysa mabilang ko sa aking dalawang kamay. Kapangyarihan, sa tahanan, mayroon siyang matibay na ugnayan sa mga pamilyang nasa itaas na antas tulad ng mga angkan ng Li at Liu. Sa ibang bansa, konektado siya sa mga prinsipe ng Qatar at mga prinsesa ng Monaco. Narinig ko pa na umuunlad siya sa Amerika kamakailan. Ang masamang lalaking ito, ano talaga ang pinakamahalaga sa kanya? Maingat na hinawakan ni Wu Yurong ang mga kamay ni Huabei. Sinabi ni Wu Yurong, Little sister, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Miss Wu. Tawagin mo na lang akong Sister Rong. Mula sa sandaling ito, hindi kita tratuhin bilang dayuhan. Sana ay makasama mo ako, at sama-sama nating hanapin ang sagot sa problemang ito, ayos ba? Kumurap si Huabei, nalilito. Miss Wu, ito. Lumapit si Wu Yurong. Dahil pareho nating minamahal si Wu Chen, at pareho nating nais malaman kung ano ang kanyang inaalala, at kung ano ang kanyang gusto, bakit hindi tayo magpalitan ng impormasyon mula ngayon? At tandaan, huwag mo na akong tawaging Miss Wu. Mula ngayon, tawagin mo akong Sister Rong. Hinilan niya ng malapit si Huabei nang may nakakagulat na sigasi. Si Huabei, pinagpapawisan ng nerbiyoso, tinitigan ang mga kamay ni Wu Yurong. Oh! Sister Rong! Iniisip ni Wu Yurong sa kanyang sarili, si Liruobing, sa kanyang pagsisikap na bumuo ng sariling pangkat laban sa akin, ay nagawang mahila ang karamihan sa mga kababaihan ni Wu Chen sa kanyang panig. Kahit na ayaw kong makipag-away sa kanya, mayroon lang akong isang kakampi, ang third young madam, na laging naglalagay sa akin sa dehado. Ang batang ito ay hindi dapat payagang mahulog sa mga kamay ni Liruobing. Samantala, habang sina Wu Yurong at Huabei ay nag-uusap tungkol sa mga kagustuhan ni Wu Chen, sa kabilang panig, tinipon ni Ding Ruilong ang kanyang mga tao sa silid ng pulungan. Sinabi ni Mr. Ding, kamakailan, ang aming overseas division ng pamilya ay nakaranas ng ilang mga pagkatalo na nagresulta sa medyo malalaking pagkalugi. Gayunpaman, pagkatapos ng mga pag-aayos sa domestic division sa nakalipas na 2 buwan, lalo na pagkatapos pangunahan ang unang pag-atake laban sa labis na kompetisyon sa loob, ang pampublikong tugon ay napakahusay, at kahit ang mga nasa itaas ay nagbigay ng mga konsesyon sa patakaran. Tulad ng kasabihan, pagkatapos na maabot ang pinakadulo ay darating ang pagbaling. Sa eksaktong sandaling ito, ang aming pamilyang Ding ay nagtipo ng perpektong kombinasyon ng paborableng pagkakataon, heograpikal na kalamangan, at magkakasundong kondisyon. Ito ang nagpapakita na ito ang perpektong sandali para gamitin ang aming momentum at sumulong patungo sa pandaigdigang pagpapalawak. Kaya't, inaanunsyo ko na mula sa sandaling ito, ako lamang ang mangangasiwa sa Overseas Division, habang ang Domestic Division ay pamamahalaan ni Ding Ruilong. Iniisip ni Ding Ruilong sa kanyang sarili, ibig sabihin ang mga mapagkukunan na nasa aking pagkakamay ay magiging 100 beses na mas malaki kaysa dati. Wu Chen, hindi kita hahayaang makatakas. Si Ruobing ay sa huli ay magiging akin. Sa parehong oras, sa bahay ni Liruobing naghalikan sina Wu Chen at Liruobing sa kama. Makalipas ang ilang segundo, uminom si Wu Chen ng mainit na tubig.
Tiningnan niya sa labas ng bintana at sinabi, maulap. Mabilis na lumipas ang oras. Tinulungan ni Wu Chen si Huali na isulong ang progreso ng bagong pabrika, sinuportahan ang Tong family model ni Tong Xin sa pagtatatag ng mga channel sa Donghai, at tumulong sa pagpapahusay ng infrastruktura ng base ng pelikula at telebisyon. Sa wari ay isang kisap mata, lumipas na ang isang buwan. Iniisip ni Wu Chen sa kanyang sarili, si Ruobing ay abala nitong mga araw, ngunit kailangan ko pa rin siyang alagaan sa sandaling iyon. Narinig niya ang inis na boses ni Ruobing, bakit hindi pa nila ito nalalaman? Ang mga kumpanyang nagpepeke ng ating mga produkto. Sumagot ang isang empleyado, napakarami nila, President Lee, kapag may natuklasan kaming isa, agad na may lumilitaw na isa pa. Tinanong ni Ruobing, bukod sa Royal Special Edition perfume, lahat ba ng iba nating produkto ay peke na? Sumagot ang empleyado, tanging ang pinakamurang hand cream ang hindi apektado. Pinikit ni Ruobing ang kanyang mga mata. Sa nakalipas na isang linggo, gaano kalaki ang pagkalugi ng kumpanya? Sinabi ng empleyado, dahil sa murang peke ng Huan Kai Siutaw, ang aming benta ay bumaba na ng halos kalahati sa ngayon. Sinipa ni Ruobing ang mesa sa galit. Binibigyan ko kayong lahat ng 3 araw pa para matukoy ang mga kumpanyang nagpepeke ng ating mga produkto. Kung hindi nyo pa rin sila matutuklasan, mananagot kayong bawat isa, mag-empake na kayo at umalis. Lumabas ang lahat na pinagpapawisan. Pumasok si Wu Chen at sinabi, Madam, dumating na ang kape na in-order ninyo, bumuntong hininga si Ruobing. Darling, wala akong mood para sa biro ngayon. Maingat na inilapag ni Wu Chen ang kape. Talaga? Kaya't aalis na muna ako. Naghalikan sila. Makalipas ang kalahating oras iniscroll ni Wu Chen ang kanyang telepono at iniisip sa kanyang sarili, Megan, Shen Nuyin Xiang, Kiao Kiren lahat ng peking bersyon ng Huan Kai Fashion ay galing sa maliliit na kumpanyang hindi ko pa narinig noon. Sa isang mabilis na paghahanap, makakahanap ka ng 20 o 30 sa kanila. Ang sukat ay napakalaki, may something na mali. Tinawagan niya si Peng Wei. Peng Wei, may pinadala akong listahan. Gumamit ng propesyonal na mga paraan para imbestigahin ito. Maaari mo bang ibigay sa akin ang resulta bago matapos ang araw? Sumagot si Peng Wei, ang iniutos ni Mr. Wu ay dapat gawin kahit ano paman. Isang araw pagkatapos, lungsod ng Mudu, gabi hininto ni Han Shanhui ang isang taksi. Pumasok siya at sinabi, punta tayo sa airport. Sumagot si Wu Chen mula sa harap na upuan, Han Shanhui, nagmamadali ka bang pumunta sa Paris, yan? Nagulat si Han Shanhui. Ikaw, sino ka? Sumigaw si Han Shanhui, yak. Nagmaneho sila papasok sa isang madilim, usok na kalye. Makalipas ang ilang sandali, ipinako ni Wu Chen si Han Shanhui sa pader. Nanginginig si Han Shanhui. Kuya, sino ka talaga at ano ang gusto mo? Kalmadong sinabi ni Wu Chen, huwag kang magtanong ng masyado. Sabihin mo lang sa akin, bakit ang dakilang Boss Han, na may net worth na ilang tens of billions at may otoridad na kumandahan ng dose-dosenang kumpanya, ay ang kanyang address sa bahay ay dito. Tumulo ang malamig na pawis sa mukha ni Han Shanhui. Patuloy si Wu Chen, tinanong kita noon, ngunit hindi mo pinansin. Kaya bakit hindi hayaan ang iyong asawa at mga anak, ang mga hindi mo nakita sa loob ng 2 taon, ang magtanong sa iyo? Nagpanik si Han Shanhui. Hindi kuya, ibig kong sabihin, huwag silang gambalain. Mag-usap tayo sa ibang lugar, makalipas ang maikling panahon, nakaupo si Han Shanhui, talo na. Gusto mong manigarilyo? Hindi. Sinindihan ni Han Shanhui ang isa para sa kanyang sarili. Talaga, kuya, kung imbestigahan mo, dapat alam mo na ang lahat tungkol sa akin ngayon ay peke, tulad ng paglalakbay ko sa Paris ngayong gabi. Sa totoo lang, ako lang ang gumaganap bilang isang malaking boss ng Sino, French companies. Lahat ay tungkol lang sa pagpapakita ng mga numero. Sinabi ni Wu Chen, syempre alam ko. At alam ko rin na 2 taon na ang nakalilipas, tinawag ka ng iyong asawa na isang failure. Napakagalit mo na umalis ka sa bahay, sumumpang hindi ka nababalik hanggat hindi ka makabubuhay ng marangal. Ibinaling ni Han Shanhui ang kanyang mga mata sa kahihiyan. Patuloy si Wu Chen, ngunit hindi ko pa rin natutuklasan ang mastermind, ang taong nagpadala ng pera sa iyo sa Paris at nag-utos sa iyo na kumilos bilang middleman, na kumukonekta sa dose-dosenang maliliit na kumpanya para magpeke ng Huan Kai Fashion. Sinabi ni Han Shanhui, ang taong iyon ay online lang ang pakikipag-ugnayan sa akin. Hindi ko pa siya nakikita, ni hindi ko alam kung ano ang itsura niya. Alam ko rin yon, sagot ni Wu Chen.
Nerbiyos na tanong ni Han Shanhui, kaya, kuya ano ang magagawa ko ngayon? Sinabi ni Wu Chen, kailangan ko lang na gawin mo ang dalawang bagay. At ang unang hakbang ay kumpleto na. Kumurap si Han Shanhui. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Wu Chen, hindi mo naabutan ang iyong flight ngayong gabi at nabigo kang dumating sa Paris sa nakatakdang oras. Kapag nalaman ito ng mastermind, natural na makikipag-ugnayan siya sa iyo. Kaya ang pangalawang hakbang ay simple, ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Kailangan kong mag-install ng program para sa reverse tracking. Nanginginig ang kamay ni Han Shanhui habang hinahawakan ang kanyang telepono. Ngunit tumindi ang tingin ni Wu Chen. Makinig. Ang ginagawa mo ngayon ay isang krimen. Tumatanggap ka ng malalaking halaga ng hindi matukoy na dayuhang pond. Kung may magre-report sa iyo at ikaw ay imbestigahan. Malakas na nilunok ni Han Shanhui at sinabi, naiintindihan ko gagawin ko ang sinasabi mo. Pagkatapos ng isang gabi tinitigan ni Wu Chen ang mga resulta ng pag-track at mumisi ng mapanlait. Kaya pala ikaw ang nagkukulot sa likod ng mga eksena. Nagpakababa ka ng ilang buwan at ngayon ay lumitaw ka na naman. Ding Ruilong. Dahil gusto mong maglaro, ipagpapatuloy natin ang ating laro. Makalipas ang maikling panahon, lumapit si Wu Chen kay Huali. Ginoo Hua, maaari ba tayong magdagdag ng 2 production line? Kumurap si Huali. Ngunit ang aming production capacity ay hindi nangangailangan ng 3 production line. Wu Chen, mayroon ka bang bagong plano? Tumango si Wu Chen. Alam kong gusto mo ng isang tamang showdown kay Ruobing, ngunit sa ngayon ang Huankai ay inaatake ng isang kumpol ng maliliit na kumpanya. Tinanong ni Huali, bakit hindi sila idemanda para sa paglabag? Iniling ni Wu Chen ang kanyang ulo. Ang intelihensyang nakuha ko ay nakolekta sa pamamagitan ng iligal na mga paraan, kaya hindi ito maaaring gamiting ebidensya. At dahil hati-hati nila ang kanilang sarili sa walang hanggang maliliit na tatak, napakahirap silang ikonekta ng epektibo. Patuloy siya, ang pagsandal lamang sa magkakatulad na pangalan ng produkto o magkakatulad na slogan ay hindi sapat para manalo sa demanda. At kapag nagsimula na ang demanda, ang mga peking produktong iyon ay makakakuha pa ng higit na media exposure na makakatulong lamang sa kanila na palawakin ang kanilang kasikatan. Kasama ang baha ng mga online bots, ang mga pagkalugi ng Huankai ay magiging mas malaki. Ibinaling niya ang kanyang boses. Ang mas mahirap pa ay na, bukod sa regular na negosyo nito, ang Huankai ay may isang espesyalisadong dibisyon na nakatuon sa scar removal at blemish concealment. Sa kanila, mayroon ding isang espesyal na rapid hemostasis version para sa military use. At ang buong dibisyon na ito ay umaasa sa malalim na koneksyon at sensitibong background, eksaktong ang ayaw malaman ng publiko ni Ruobing. Lumaki ang mga mata ni Huali. Nakuha ko kung hindi mo binanggit, hindi ko kailanman malalaman na ang kumpanya ni Miss Lee ay mayroong gayong patuloy na aktibong operasyon sa larangan na iyon. Kaya ang iyong ideya ay... Sumagot si Wu Chen, gusto kong ang 2 production line ay magpeke rin ng mga produkto ng Huankai, ngunit paunahing targetin ang low-end market. Tinanong ni Huali, para magdaan ng price war laban sa kanila. Eksakto, sabi ni Wu Chen. Kung magbenta sila ng 800, ako ay magbenta ng 400. Kung magbenta sila ng 200, ako ay magbenta ng 100. Kung maglakas loob silang magbenta ng 10, magpapatakbo ako ng mga promosyon at ibibigay ito ng libre. Nag-alinlangan si Huali. Ito Mabilis na sinabi ni Wu Chen, ang low-end market ay napakalaki. Iyon ang dahilan kung bakit sila kumikilos ng walang pakundangan. Kapag nasakop na natin ang market, magkakaroon tayo ng sapat na oras at mga pagkakataon para bumawi sa huli. Bahagyang ibinaling ni Huali ang kanyang tingin. Napakabuti mo kay Miss Lee. Tumigil bago magtanong, ngunit kung gayon, bakit hindi direktang itayo ang mga production line na yon sa ilalim ng Huankai? Sumagot si Wu Chen, ang Huankai ay sumusunod sa high-end na ruta. Ang paggamit ng ganitong uri ng mga produkto para masakop ang low-end market ay makakasira sa brand positioning ng Huankai. Ito ay magiging kontraproduktibo. Lumapit siya. Dahil ang mga production line ay hindi maaaring ilagay sa ilalim ng Huankai, ang tanging pagpipilian ay ang Yubei Lazy. Sa papel ay ibang kumpanya ito, ngunit sa pagsasagawa, hindi gaanong nagkakaiba. Hinawakan niya ang kanyang tingin. Huwag mong isipin na ikaw ay tumutulong lamang sa Huankai. Tandaan, ang napakalaking market na ito ay eksaktong ang laging gusto mo. Namula si Huali,
ang kanyang mga mata ay nakakabit sa kanya ng may tumataas na init. Wuchen, at dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.